180 kilometer. 181. Mag-early change oil ako. Gusto kong makakita yung kanyang langis from factory. Kasi yung concern ko is wala siyang oil filter. Strainer lang. So tara, tignan natin. Cut na natin yung mga paghigpit-higpit. Ngayon, para hindi ma-void yung warranty guys, kung gagawin nyo to, lagyan nyo ng sapin yung tornilyo para hindi magka-markings na signs na binuksan na, no? Tapos kapag higpitan nyo, ibalik na lang ulit para lang naman, just in case. Yun, linaw pa. Cut na natin. By the way, sa mga may ADB, no? Ganito rin ba yung kulay nung sa inyo? Sa 500 or 1,000 kilometers? Ito 180 kilometers. Amber, brown. Ayan, so nung tinanggal natin yung drain plug sa ilalim sa 700 ml, tama, milliliters, diba? 0.7 liters na yung ating nakuwang langis. So according sa manual 0.75 lang. 0.75 lang kapag ito lang yung tinanggal mo. At kapag maglilinis ka ng strainer, ito yung nandito. Mamaya, tanggalin din natin. Strainer. 0.85. So may 100 ml na difference, no? Kung i-disassemble yung buong makina, 0.9 liters. Ngayon 700 liters, I mean 700 ml. So tignan natin kung may makukuha tayong langis dito. Pero bago ko gawin yan, isa side stand ko muna para maganda yung tapon. Skip na natin. Nga pala, meron tong running in period o mas kilala sa atin as break in period. Sabi dito, during the first 500 kilometers of running, avoid lang yung biglang acceleration. Hard brake in, hindi hard brake in. Biglang preno, biglang acceleration, saka mag-ingat. Yun lang ang sinabi niya, wala siyang maintaining RPM o maintaining speed. Wala. Basta wag lang biglaan, preno at acceleration. O yung pagbuka ng throttle. Kumbaga, dahan-dahan lang ang pagbilis. Pero, pwedeng magbilis, di ba? Ito, so nabuksan na natin yung sa strainer side. At yung ating langis ay nasa 750 ml lang. No? 750 ml. Ngayon, pwede ko na itong palitan. Tapos pwede kong ilagay ito lahat 0.8 or magtira lang ako ng kaunti. Kaunting-kaunti lang. 0.05 liters. Sobrang konti lang. Kulang siya sa 800 ml. Ngayon hindi ko pinopromote na huwag nyo sundin yung owner's manual, no? Gawin nyo lang to kung alam nyo yung ginagawa nyo, no? Curious lang tayo, curious. Gusto ko makita yung langis below 500 kilometers na takbo. At yan, medyo madilim na rin naman, ano? Kung ikukumpara mo siya rito, malinaw to. So tingin nyo, magkaiba kaya sila ng langis na ginamit? Yung kanyang break-in period na langis. Wala akong information tungkol dyan. Pero mapagkukumpara natin na kapag ito tumakbo ng, mag-change oil ulit ako sa 1,000 kilometers. Pag tumakbo siya hanggang 1,000 kilometers at naging pareha sila ng kulay, so mataas ang chance na ito lang rin yung kanilang ginagamit na langis at walang special sa unang langis na nilagay, no? Mamaya check natin kung may sediments dun sa ilalim gawa ng mga manufacturing, defects. Tingnan natin kung malinis talaga siya. Oops, teka lang, parang malaglag yung strainer.
And ito yung makukuha sa strainer. Galing to sa factory. No? Merong ilang shade ng aluminum. So, masinsin naman pala yung strainer niya. Kaya makakakuha siya ng maliliit. At mostly, fiber. Galing to sa basahan, malamang. Fiber cloth. No? Na may buhok ng tao. Yan o. Focus natin. Yan o, buhok ng tao. Parang pilik mata ang gumagawa. Fiber, aluminum, yun lang naman, which is natural. Syempre pupunasan nila yung ano nila, no, yung kanilang working place. So meaning to say, in my conclusion sa mga nakita ko, okay lang na kahit hanggang 1,000 km to or 500 km yung first change oil mo. Kasi may experience ako sa mga made in China na mga motor. Pagka unang change oil mo, kung ano nung nakukuha mong sediments, ewan ko kung nag-improve na yung manufacturing nilang yan. Pero ito nga branded, may mga makukuha pa rin ganyan. Hindi yan 100% pure na walang ganyan. And ito, wala siyang oil filter, oil strainer lang. So yan, medyo naging tayo, autistic mode, ADHD mode. So yan, linisin lang natin, tapos tignan ko yung ilalim ng langis na ito. By the way, 0.76 liters, hindi siya umabot ng 800 ml. So okay lang kahit hindi mo ikataktak itong laman nitong 0.8 liters. So for the record, ito yung nakuha nating langis below 800. Kasi yan, may mga naiwan pa dyan sa loob na hindi natin makukuha, no? Unless scrape mo lahat, buksan mo, sipag mo naman mag-change oil, bukas makina lahat, diba? Kalokohan yun. So yan, ngayon check natin yung nasa ilalim. May nakita na akong mga aluminum dahan-dahan lang. Yun, may mga sediments na doon. Hindi ko ikakat para baka sabihin nyo nilagay ko lang Hindi yan, meron talagang sediments yan. Oops, sumasama na siya. Ayan. Yung amo mo kahapon kasama namin. Ayan. Aluminum pilings. Ayan. Yan yung sinasabi ko, kaya gusto ko siyang i-flush. Anyway, yung mga ganyan namang kalalaki ay masasala ng strainer, no? Pero kung may ganyang kalalaki, sigurado merong mga dust na aluminum na hindi natin makikita at sumasama yun sa langis. You know? Ayan na. Susum ko. Ayan. So tingnan mo kung gaano siya kadaling sumama sa langis. Naanod siya, di ba? So yan, mga yan, mataas ang chance na mag-swimming sila sa makina mo. As I said, masasala naman siya ng filter. Pero paano yung mga pulbos, di ba? Aluminum shavings. So kaya ini-insist ko doon sa mekaniko sana na i-change oil na. Palitan na natin ng maaga. Pero tumapon pa ulit. Pero may sinusunod silang protocol na at least 500 km ang first change oil, or 1,000 or 1 month, whichever come first. Yun yung protocol nila.
Naintindihan ko naman na hindi, kaya napilitan ako mag DIY. Hindi na tayo makipagtalo pag ganun. Well, bakit kaya? Sa tingin nyo bakit? Kasi kung sobrang aga mo mag change oil, ang next recommend change oil nila is 2,000 km na, which is sobrang haba na interval. So maaaring marami pang shavings na maganap na hindi masasama or hindi agad mapapalitan, na dapat sa 500 or 1,000 kilometers ay mapalitan, di ba? Or matanggal na siya. Ngayon, kaya ang gagawin ko, papalitan ko ulit ito around 1,000 kilometers. Kasi dito sa area namin ay bundok. Ayan. So laging paahon, no? At laging mataas yung RPM nito. Ang sabi ni Honda mechanic, wala raw yan sa kung hard braking or what. Pero tingnan mo yung logic kasi, no? Kasi by the book sila eh. Kung halimbawa 500 kilometers na tinakbo tapos nasa average is 4,000 RPM lang yung makina lagi, parehas ba siya ng makina na average is 6,000 to 8,000 RPM lagi? Magkaparehas ba sila ng output or outcome? Mas kapag laging high RPM, mas maaga, no? Mas maaga ang change oil. Nasa RPM yun. Explain pa ba natin to ng detailed? Devil is on the detail, di ba? Yung kilometers na susukat sa tinakbo ng gulong, yung RPM o yung tunay na gulang ng makina, nasusukat yun sa RPM, which is hindi nare-record, no? Approximation na lang yung ating odometer pagka ganun. Ngayon, again, hindi ko nire-recommend to sa mga beginners dahil kapag nag-aberya, maboboid yung warranty nyo kapag ginalaw nyo yan, or marami pang usap, no? May claim pa rin kayo, mailalaban, pero maraming usap kapag hindi kayo nagpa-change oil sa kanila, no? Ganyan kasi mga kumpanya gobyerno, parang ganun. Gusto nila na dependent tayo sa kanila, no? Pero may ilan kasi sa atin na syempre alam naman yung ginagawa. So dapat meron din tayong opportunity na i-practice yung sa atin, di ba? Yung ating understanding. Hindi tayo dapat laging bookish. Dapat meron din tayong logic. Ngayon magpapalit na ako ng langis. Ito, langis. Dali yatang tanggalin ito, no? Anyway, sige. Cut ko muna. After drain, 0.75 liters. Mahirap ba mag-change oil? Sobrang dali lang ito. May budong, tapos lalagyan mo ng langis. Nakalimutan ko yung drain plug. Bonus round. Paano magtanggal ng natapon na langis? Abo, pinag-ihawan, uling. Pwede durugin yung uling para dun kumapit, tapos wawalisin na lang yan. Madali ko lang sana magagawa tong pag change oil na to kung hindi ako nagbablog, pero dahil love ko kayo, binlog natin. Binlog natin, guys. So kaya subscribe, like and share. Parang YouTuber na uli Hanggang sa muli. Bibili pa tuloy ako ng langis ang walang yan. A few moments later.